Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay News PH. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni News PH, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay News PH. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Pag-uusapan natin na itong nangyayari. Ayon, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Mike Abe. Idol, pagpatuloy natin. Talaga naman, sabi ko nga sa inyo, huwag tayong malilingat eh. Ito, may bago naman po sinasabi, pinakitang video ang Philippine Coast Guard. Meron palang 135 Chinese militant vessel, barko ng mga China. Ito, doon lang, isang lugar lang po yan ha. Yung 135, hindi sa kabuuan ng West Philippine Sea. Ito po ay dito lang ho sa San Felipe. Julian Felipe Reef, ayan. Julian Felipe Reef. Doon lang yun. Yung 135 Chinese militant vessel, di ba? Sa isang lugar, marami. So po ang kabuuan ng buong West Philippine Sea, mas marami. So, ibig sabihin talagang walang pakialam ang China. Kaya huwag tayong malilingat sa isyong ito. Natatabunan ng isyu ng ICC, natatabunan ng isyu ng ano pa pang pinag-uusapang controversial, yung fake news na iniimbestigahan. Tapos kahapon may nangyari. Umagang-umaga, mabuti lang po at walang pasok. Sunday, may bombing dito sa Mindanao. May mga namatay at sugatan, di ba? Oo, grabe yung bombing na yun. Buti ka mo. Nangyari yun ng walang pasok. Siyempre, hindi ganong kadami ang tao. Investigation po yan. So kaya nga tanong natin, sino ba kaya? Sino? Ano ang gustong palabasin? At sino ang nasa likod nitong bombing na ito? So, baka itong nangyayaring fake news, ICC issue, tsaka sinundan ng bombing kahapon para ma-divert lang ang issue. Kung sino ang nasa likod nito, kasama yan sa iniimbestigahan ngayon ng militar, ng pulis, at ang buong intelligence community ng ating gobyerno. So, para ma-focus doon ang militar, alam mo naman ang militar, itong nakaraang mga buwan nakapokus sa West Philippine Sea. Ang buong gobyerno nakapokus sa West Philippine Sea. Nahirapang makagalaw ang China dyan. So, kung sino ang kasapakat ng China, baka ito yung nasa likod ng explosion diyan sa Mindanao para ma-divert ang issue doon. So, yung sinasabi ni Sir Mike Abe, no, para maiba yung issue. At yung mga nakafocus na mga militar natin dyan sa West Philippine Sea, para mag-iba. No, mag-iba yung ano nila, nung gagawin nila, yung tatrabahuhin nila, yung anuhin nila, imbis na yung West Philippine Sea ang pag-usapan, no, para mawala sa istorya ang West Philippine Sea at ang China, patuloy silang makipag-operate dyan sa West Philippine Sea, no? Kung China man, kung sakaling mga kasabwat man nila yung may gawa, no, grabe ha, delikado dahil nakakapasok dito yung mga ganyan-ganyan. Aba, delikado sa ating mga Pinoy yan. Paibig sabihin, yung mga bombings na yan na nangyayari, hindi tayo safe, lalong-lalo na sa mga lumalabas, yung mga nagtatrabaho. Alam nyo ba yung nangyari sa mga LRT bombings, no? Diba? Yung panahon ng mga terrorist, diba? No? Yung mga delikado, kaya parang nakakatakot na naman na ganyan. Pero siguro, hindi naman mangyayari na ulit yun, no? Pero lagi lang tayong maging alerto sa bawat lakad. Yan, dasal, syempre, no? Kung merong mga tao na nagpapakalat ng takot sa ating lahat, no, na gumagawa ng mga ganyang klaseng bagay. Kaya ngayon iba'y pinalalakas ang ingay sa issue ng ICC. Paboro hindi, pinag-aawayan nila yan. At yung issue dito sa fake news na iniimbestigahan, so marami hong anggulo eh. Pag tinignan ninyo, sino ba ang nasa likod ng fake news? Sino ba ang nasa likod ng laban sa ICC? Sino ba ang nasa likod ng pro-China? O, kita mo yung mga anggulong yan. So, para makalimutan, no? O, diba? Hindi ko sila pinagbibintangan, tinatanong. May punto rin sa isang banda, no? Pero hindi natin talaga alam eh kung ano. Diba? Sino kasi, nagtatanong din Sir Mike Abe, sino ang nasa likod kung merong ganun, no? Pero wala. Sino ang nasa likod ng tatlong yan? At sino itong nasa likod ng bombing sa Mindanao? Baka gusto nilang i-divert yung issue.
para mawala at mabawasan ang focus ng militar at ng gobyerno sa West Philippine Sea, ginugulo na sa ibang lugar. So, sino ang nasa likod nito? Nagtatanong lang tayo, hindi tayo nag-aakusa. Hindi tayo katulad ng iba dyan. Nagpapalusot ng tanong, halatang-halata mo, bumanat muna bago nagtanong. Palusot, kasi sanay magpalusot. Ayan, nagpapatunay lang ho talagang, grabe, ito hong ginagawa nila. Kaya nga, kailangan maging vigilant tayo, huwag nating iwan ang isyong ito. Okay? Manatili. Si Pangulong Marcos ay nag-decide na talagang yan ay atin at ang militar, Department of National Defense, yun lang ilang mga Pilipino na ginagamit ng China ang patuloy na nanliling lang. Tuloy-tuloy pa rin. Maganda yung desisyon na yun, no? Talagang inano ni PBBM na atin ang West Philippine Sea. At tama naman na wag natin kalimutan yung issue na yan. Yan tungkol sa West Philippine Sea na yan dahil pinaglalaban natin kung ano yung karapatan natin. At hindi pwede na sila yung manaig, di ba? Kapag nawili yung mga yan na tayo ay magpatalo o magpatakot sa kanila, wala na. Kakayanin na nila tayo. Baka hindi lang yan ang kunin nila sa atin, kundi yung marami pa dito sa Pilipinas. Alam naman natin na maraming pwedeng makuha dito sa Pilipinas kung hindi natin ipaglalaban yung isang teritoryo na alam na ating sa atin. Di ba kung tayo yung magpapasindak o kukonsintihin sila sa ginagawa nila? Sa ibang bansa nga, hindi makaporma ang China kung papasok ang mga bangka, ang mga barko nila doon, di ba? Halos pinapalaya sila. Kailangan ganun din ang ipakita ng Pilipinas sa China. Sabi ko nga sa inyo, aralin nyo, yung pro-China, anti-ICC, o baka nga yung involved sa mga fake news, tingnan nyo kung sino yung grupong yan. Mukhang iisa. Lahat pang politika lang. Lahat pang pabor lang sa isang pamilya. O pabor lang sa kanilang sariling interest and political interest. Kita nyo? Wala akong tinukoy na pangalan. Sinabi ko, ulitin ko, anti-China, anti-ICC, at yung mga fake news niyan, yan ho, hindi ho nakakalayo. Kung sinong gumagawa niyan, bahala na kayo. Kaya tayong mga Pilipino na may pagmamahal, malasakit ng totoo sa ating bansa, huwag tayong palinlang, huwag kayong palinlang. Tulungan natin ang ating gobyerno at ang ating militar dito sa West Philippine Sea issue. Walang pakialam ang China sa batas, walang pakialam sa atin. Ugali ng China mang-agaw, ugali ng China manghimasok sa kung saan-saan lugar. Nagtry siya sa Vietnam, sa Taiwan, sa Japan, sa Indonesia, o hindi sila makaporma dahil pumapalag ang mga Coast Guard nila at military. Sa atin, tuloy-tuloy ang kanilang panghihimasok. Kiniklim pa nila na kanila ang West Philippine Sea. Pero ang lakas ng loob nila talaga dito, no? Ayaw nila tayong tigilan. So, parang meron bang pumapader sa kanila kaya sobrang lakas ng loob nila kahit na pinapakita natin yung lakas. 'Di ba? Yung mga bansa na sumasama sa atin, yung mga tumutulong, no, nakikita na nila. Parang hindi sila nasisindak basta-basta. No? Kaya minsan may mga tanong na meron bang tao na kumukonsinti dito sa mga to para ituloy nila yung ginagawa nila sa West Philippine Sea. Kasi si PBBM talagang nagdesisyon na atin yan. So kapag sinabi niyang atin yan, ipaglalaban natin yan. Kaya nga nandiyan yung mga sundalo natin no, pinoprotektahan kung ano yung pag-aari natin. Pero ang China, pinapakita nila yung kakulitan nila sa araw-araw. No? Kaya nga, yan, tinambayan ng maraming barko. Chinese militant vessel, iba pa yung Philippine Coast Guard, iba pa yung Chinese Coast Guard, iba pa yung People's Liberation Army na barko nila. Yan po yung nakakalat yan sa West Philippine Sea. Okay? Pero hindi naman na-over yan dahil ang paninindigan ng Estadong Pilipinas, ng gobyernong Pilipinas, yan ay panindigan natin yan. Suportahan natin ang ating gobyerno. Okay? So yun naman hong tungkol sa mga pro o anti-ICC, hindi pa tapos yan. Hintayin natin ang desisyon ng ating Pangulo. At ang atin hong siguro hilingin dito ay bigyan ng hustisya ang mga biktima ng karahasan ng nakaraang gobyerno. Dahil sila may karapatan dyan. Human rights violation. Kung talagang mayroong paglabag, dapat mag-imbestiga para malaman kung ano talaga yung mga paglabag na yan. Kung mayroong bang paglabag o wala, payagan ng investigasyon ng ating korte o ng international court. Kasi yung international court, hindi mo talaga masisisi yan dahil ang mga Pilipino nagpunta ron Ang Pilipino doon nag-file ng kaso, hindi sa local court, hindi sa Philippine court nag-file ng kaso kasi wala silang tiwala sa ating korte. Unang-una, ng mga panahon yan, paano magpapalig na kaupo nga presidente, bawal yun.
So doon nagpunta sa International Court. So nakita nyo, ulitin natin, yung pro-China at yung iba pang mga nangyayari dyan, tingnan ninyo, iisa ang galawan. Sila-sila lang yan. Okay? Maging maingat tayo at huwag kayong pagoyo. Huwag kayong padala. Ano ha? Sige, kung ayaw nyo sa ICC, karapatan po ninyo yan. Pero ang tanong ko sa inyo, anong masasabi nyo doon sa mga taong biktima? Ganun lang? Wala na silang karapatan? Yung mga biktima, hindi na sila bibigyan ng hustisya? Ay mga buhay pong nawala. On record, sa Department of Justice nung last week na hearing, 7,732 ang buhay na nawala noong mga panahong yun. Ngayon, wala lang yun. Ay, bahala na sila sa buhay nila. Wala na silang karapatang maghanap ng katarungan. Kaya nga pag-iimbestiga, hindi pa naman guilty yan eh. Kaya nga dapat mag-iimbestiga para malaman kung anong karapatang pantao ang nawala sa kanila o ano yung karapatan nila. Pag nag-iimbestiga at wala namang linabag na karapatang pantao, di malinis kayo. Ngayon, pag nag-imbestiga at lumabas na mayroon talagang pang-aabuso, ay di managot kayo. Ganon eh. Ay mag-iimbestiga pa lang, ayaw na ninyo. Anong tingin nyo sa 7,700 plus? Wala lang. Eh buhay yun eh. Yun yung ating pag-garo. Huwag kayong pumaboro antay sa ICC nang hindi dahil hindi natin bibigyan ng pahalaga yung mahigit na 7,000 nawala. Yun po yung importante ron. Kahit na... So ito, parang pumapayag si Sir Mike Abe na tungkol dyan sa ICC na mag-imbestiga, no, tungkol sa mga nangyari dati. No, na sinasabi niya nga, kung walang kasalanan, inosente. At kung mapapatunayan na may kasalanan, managot. No? May punto din naman, pero... Nako, hirap talagang magsalita. Tayo nagre-reaction lang, no? Ayun, mahirap magsalita tungkol dito, no? Na kayo mga katunay, ibigay ko sa inyo yung bola. Kayo ang mag-comment, no, kung ano yung masasabi nyo tungkol dyan. Yung nasabi nga ni Sir Mike, no, pabor ba kayo na ang ICC ay pumasok dito at mag-imbestiga o hindi na kailangan pa na makialam ang ICC dito tungkol sa kaso na hinahain ng mga alam nyo na yon. Comment lang kayo mga katunay, ha? Yun kung hindi kayo busy. Kahit na simpleng mamamayan, kahit na kung sino man yun, addict man yun, drug lord yun, o kung sino man, may karapatan pa rin pantao. Lalo na po yung nadamay lang. Yung idinamay lang na talagang walang kinalaman. Hindi, totoo yan. Noong mga panahon kasing yun, is meron talagang mga nadadamay na inosente na dadali, yung tukhang-tukhang yung uso nun. May mga, yung talagang main target nila is nag-iinuman sila, no? Tapos kasama yung mga kaibigan, is nadadamay na din lahat ng mga kasama na hindi naman adok-adok, hindi naman parang nakainuman lang, nakaharap lang. Yun yung medyo naging mali. Dahil may mga inosente na nadamay nga nung panahon na yun, na pagkakamali din naman syempre kung may gumagawa nun, pero sa tingin ko, ang nangyari nun, yung mga panahon na yun, parang sinamantala din ng iba yun eh. Yung panahon ng mga tukangan na ganito na pinapatahimik yung iba, syempre kaysa ikanta sila, kailangan patahimikin na to. Ganito, ganyan, kailangan anuhin na natin, di ba? Kaysa maituro pa sila. Kumbaga, uminit ang sitwasyon nun na baka mamaya magsikanta yung mga nasa likod ng... Mamaya ikanta nila yung mga pag nahuli sila, yung mga talagang malalaking taong nasa likod ng tungkol sa mga drugs na yan, di ba? Kaya ganun na nangyayari. Kaya kawawa din naman yung mga nadadamay, no, na inosente. Minsan kahit katabi mo lang nakakatakot minsan di ba? Yun ang kailangan. Huwag kayong saradong isip dyan. Inuulit ko, hindi pa naman sila guilty, mag-iimbestiga pa nga lang. Para naman malaman ang totoo at mabigyan ng hustisya ang naghahanap ng hustisya. Justice for all victim. Justice for all PNP and government. Kung sino mang involved dyan, katarungan din ay nahanap ng mga yan. Kasi until now, ay lahat sila ay suspect. Lahat sila ay may inuusig siguro ng kanilang konsensya sa kanilang ginawa. So, dapat magkaroon sila ng katahimikan. Kaya ang investigasyon, bigyang daan. Dito at sa abroad, kung sino man ang mag-iimbestiga, bigyang daan para naman mabigyan ng hustisya. Hindi pwedeng isarado ng walang investigasyon. Hindi pwedeng ibaliwala ng walang investigasyon. Kasi obligasyon ng Estado, ng ating gobyerno, bigyan ng hustisya ang lahat ng Pilipino. Hindi isang influensyang grupo lang. May influensyang grupo, hindi isang pamilya lang ang may hustisya.
No one is above the law. Ang batas ay batas. Law is law. Ayan, okay? Para maintindihan nyo, ngayon kung sarado talagang isip nyo, kahit anong paliwanag ko, hindi kayo sasakay. No? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay News PH at syempre natunghayan din natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Mike Abe. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa videong ito? No? Medyo napipipi ako ng konti. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!